Araw-araw na lang po ay nakakapanood ako ng mga kamote riders sa social media. Kung hindi nila ipinopost yung mga kamote adventures nila sa kalsada, ipinopost naman po sila ng iba kung papaano sila nadidisgrasya. Tulad na lang po nitong nagtrending kamakailan lang na kamoting Superman na hindi alintana yung panganib na ginagawa niya kahit sa kurbada ay nagsusuperman at kuminsan nga dumidekwatro pa. At gaya nga po ng inaasahan, siya naman ang nadisgrasya sa daan at nakapangdamay pa ng iba. So ang result, nagmamadali ngayon yung mga content creators, pinagtatawanan at pinagpiestahan siya, kaya siya naging trending. Tapos dun sa comment section, mababasa mo yung sari-saring pandalait, sari-saring inis doon sa Superman na kamote. Kaya tuloy minsan mapapaisip ka, worth it ba maging kamote sa kalsada kung ganyan rin lang aabutin mo? Na-aksidente ka na, imbis na tulungan ka, ginawa ka pang content, tapos mababasa mo sa comment section kung takot-takot na panlalait pa ang inabot mo. Pero meron po akong isang nabasa na malamang galing din sa isang kamote rider. Ang sabi niya, hindi nyo kasi naiintindihan yung saya na nararamdaman namin kapag nakasakay kami sa motor at gumagawa ng mga stunts. Ang alam nyo lang kasi sa motor ay magpaandar. Kaya guys, sa video na to ay sasagutin ko po ng konti yung comment na yan. Kasi pwede ko pong sabihin na naiintindihan ko yung nararamdaman nyo. Alam na alam ko yan dahil pinagdaanan ko po yan. Nakakahiyaman po. Noon ay isa rin po akong certified na kamote rider. Yan po ay nung mga early 2000s pa. At noon guys, ang motor na ginagamit ko noon ay yung mga malilit na scooter na 2-stroke. Meron po ako noon na DU2 na minodify ko para maging stroker. Tapos meron din po akong Honda G na 50cc. Hindi pa po kasi uso noon yung mga 4-stroke na pwede mong kuhanin ng hulugan. Medyo bata-bata pa po ako noon, mga nasa edad 26 to 27 years old. Kaya buong-buo pa po ang loob ko noon. Alam na alam ko na nakaka-addict yung thrill or yung adrenaline rush na naibibigay ng speed. Lalong-lalo na sa motorcycle. Kasi ramdam na ramdam mo yung hangin, ramdam mo sa buong katawan mo yung vibration ng motor. Kaya ang dating niyan sa iyo, ikaw ay in full control. Karaniwan po sa mga kamote riders ay nagsisimula po yan sa stock na motor. Pero hindi po yan makukontento sa stock. Lalo't mababarkada ka sa mga iba ring nagmumotor, makikita mo yung motor nila, upgraded na, mas matulin, mas maingay at mas maganda ang forma kaysa dun sa motor mo. So ang gagawin mo ngayon, magtitipid ka, mag-iipon para makabili ka rin ng mga pang-upgrade or pang-modify. And every time na makakabili ka ng pyesa, ikakabit mo yan dun sa motor. Tuwang-tuwa ka, lalo na kapag effective ito. Nakapagpalit ka ng open na pipe, mas malaki na ngayon yung karburador, mas magaganda ang mag wheels at mas makapit yung gulong. So sa amin po noon, kapag may bago kang ikinabit na pyesa, automatic na po yan, maghahanap kami ng ka-gauge sa mga katropa rin naman namin. Dito po kasi sa amin ay mayroong kalsadang mahaba na bihira yung dumadaan. Kaya pag nakita-kita po kami niyan doon ay feeling fast and the furious kami. At dyan na nga po magsisimula ang kare-karera. Kadalasan wala naman pong money involved sa pustahan, karangalan lang ang nakataya. And after po niyan, syempre may mananalo, may matatalo, walang katapusang kantsawan po yan. Walang katapusang yabangan at kwentuhang pyesa syempre. Pag busy naman po yung mga tropa ko, ay pumupunta ako doon sa bakanting lote sa amin at nagpa-practice akong mag-wheelie. Kasi napakadaling i-wheelie ng mga 2-stroke scooters. Magagaan po yan, napakadaling paangatin ng front wheel. At nung matuto po ako mag-wheelie, syempre, dadagdag po yan doon sa iyayabang ko sa mga katropa ko. Pag weekends, especially pag linggo, nagkakayayaan kami bumiyahe. Kuminsan sa Bitbit o kaya naman sa Infanta Quezon kasi dyan po yung marami sigsag para nakakapag-practice kami ng pagbabanking. Pero papunta pa lang po doon ay nagkakare-karera na kami. And every time naman po na mahihito kami ng konti, sisimulan ko yung andar na magwiwili ako. Alam ko po na delikado yung mga ginagawa namin. Kaya lang, napakasarap po kasi talaga sa feeling ng adrenaline rush. Kaya nga po ang tawag sa amin noon ay mga adrenaline junkie. Yung pag umaandar ka sa kalsada ay bomba ka ng bomba, naririnig mo yung malutong na tunog ng motor, winawasi-wasiwas mo yung motor kapag lumiliko ka. At syempre, pagkakurbada na, pababaan ng higa sa banking.
Kaya lang syempre, marami ring naiinis. Lalo yung mga ayaw dun sa maiingay na pipe at saka yung mga ayaw mauusukan. Kasi yung mga motor nga po namin ay 2-stroke. Nilalagyan po yan ng 2T kaya napakausok. Ang malupit niyan, karamihan po sa mga motor namin ay mga illegal, mga puslit or mga smuggle. Kaya halos lahat po niyan ay walang papel. Meron po yan nakalagay na plaka pero fake or yung tinatawag nilang talahib. Tapos may mga kasama rin ako noon na walang lisensya. Noong una, konti lang kami, 5-6 pagka bumabiyahe. Pero katagalan, ang dami namin nakumbinsi na bumili rin sila ng 2-stroke na scooter kasi mura lang naman noon guys. Illegal nga lang po yun, kaya walang rehistro. Tapos kapag may nakumbinsi kami na bumili din ng scooter, syempre, kung ano yung ginagawa namin ay tinuturo din namin sa kanila. Diyan po dumadami yung mga kamote. Kaya sa totoo lang guys, alam na alam ko po yan at naiintindihan ko yung feeling ng pagiging kamote. Pero noon po yon. So ang tanong, bakit ngayon hindi na ako kamote? Ang number one reason po niyan, kasi napakagastos pong mag-set up at mag-modify ng isang motor. And then nakaka-addict pa yan. Walang katapusan yung mga pyesa at modification na gusto mong gawin dyan sa motor mo. Dyan mauubos yung mga pinag-ipunan mo, yung pinagtrabahuhan mo. At kumisan mangungutang ka pa. Ang totoo nga po niya na ibenta ko yung kotse ko noon. Kasi bihira ko naman siya magamit. Palagi ako nakamotor, ibinenta ko na lang. At yung pinagbentahan ay naubos ko din sa pagmamodify ng mga motor ko. Ang maganda lang na dinulot niya sa akin ay natuto akong magkalikot. Diyan po ako nagsimulang matutong maging mekaniko at pintor. Pero sa totoo lang po, napakaraming pera ang inubos ko dyan. Only to realize na kapag ikaw pala ay nag-modify ng isang stock na motor, unti-unti po nawawala yung reliability niyan. Nagiging sirain po yan unti-unti. And once naman na marating mo na yung pinakamatulin na kayang gawin niyang motor mo, asahan mo na unti-unti na yang hihina. Hindi naman po yan nananatiling malakas. Ang pinupuntahan po niyan ay paghina din. And eventually, pagkasira. Kaya isang araw, nagising na lang po ako na wala na akong pera at may utang pa. Ang pangalawang reason ko naman guys kung bakit tumigil ako sa pagiging kamote. Katulad nga po na nabanggit ko sa inyo kanina, unti-unti po kaming dumami dahil marami kaming nayayang magmotor din. Kaya lang, marami rin kaming nayayang first time lang magmomotor, walang mga skills. Ako po kasi kahit papaano ay may skills na kasi high school pa lang po ako, nakikipag-compete na ako sa BMX. Kaya yung skills ko sa pagbibisikleta, nagamit ko sa motor. Pero yung mga nayaya po namin na iba ay zero skills talaga. Kaya eventually, ang inabot nila ay nadidisgrasya at naaaksidente. Semplang dito, bangga doon. Nung una, mga maliliit na gasgas lang na kayang gamutin ng betadine. Tapos yung mga motor nila, minor lang ang nadadamage nung una. Ako pa nga ang gumagawa dahil meron po akong shop noon. Pero dumating po yung time na hindi na biro yung disgrasya. Meron ng mga nabalian ng buto, merong mga na-ospital, and sadly, meron ding mga na-deads. Ang masakit niyan, mayroon din po mga pagkakataon na nakadamay pa ng pedestrian or ng innocent bystander. Diyan na po ako napaisip ng gusto. Kasi ubos na yung pera ko, natira na lang sa akin mga motor. So ang ginawa ko po, ibinenta ko yung mga motor, kahit palugi, pati yung mga gamit ko sa shop, ibinenta ko po yan lahat. At nag-down payment sa isang Mitsubishi Adventure. Sinimulan ko po yung bagong chapter ng buhay ko at ipinasada ko po yung adventure na yan. Pero guys, mahigit 20 years ang nakalipas. Ngayon po ay kumuha ulit ako ng motor. Pero this time, dirt bike naman. At katulad din po ng dati, unti-unti ko rin po itong sineset up. Pero hindi para tumulin. Kasi guys, sa dirt bike, kapag ginagamit sa trail, mas importante po yung torque. And this time guys, proud akong sabihin na hindi na ako kamote sa kalsada. Rehabilitated na po ako. Yung mga skills ko po noon sa motor, sinusubukan kong ilabas uli ngayon pero hindi sa kalsada, sa trail na po. At maniwala kayo sa akin, yung adrenaline rush na makukuha nyo sa pagkakamote sa kalsada ay makukuha nyo rin po sa trail. Lalo pag nakita nyo kung gaano katatarik yung mga aakyatin at bababain nyo. Pero ang malaking difference nito ay wala nang mabubwisit sa'yo kahit ka magbobomba ng throttle, kahit maingay pa yung pipe mo. At ang mas mahalaga, wala kang madidisgrasyang pedestrian or innocent na bystander. Hindi ka makakasuhan dito ng reckless imprudence. Kaya doon po sa mga kasalukuyang kamote dyan,
huwag nyo lang hintayin na kayo ang madisgrasya or makadisgrasya kayo ng iba. Kung adrenaline rush lang ang hanap nyo at talagang thrill seeker kayo, try nyong ilabas yung skills nyo sa trail. Sa kalsada, pag nagsemplang kayo, imbis na tulungan kayo, ay pagpepiestahan pa kayo ng mga timawang content creator. Aani pa kayo ng isang katutak na bashing. Sa trail, hindi nyo po yan naabutin. Siguradong sesemplang kayo. Normal po sa nagte-trail yung mayat maya sumisemplang. Pero walang manghuhusga sa inyo. Pag kayo natumba, kapag kayo sumemplang or nabalao, siguradong bababa yung mga kasamahan nyo at tutulungan kayo. At syempre, ganun din ang gagawin nyo pag meron kayong kasamahan na tumumba. So kung naku-curious kayo at gusto nyo subukan pero wala kayong dirt bike, comment po kayo sa baba. At isasama ko po kayo dun sa praktisa namin. Huwag po kayong mag-alala, puro kami mga baguhan din dun. Kaya puro basic lang din ang alam namin. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwento ko. Thanks for watching.